Muling nakasama sa isang lugar sina Senador Juan Ponce Enrile at dating Chief of Staff na si Attorney Gigi Reyes. Present din si Janet Napoles. Nagkita-kita nga sila, Rafi, sa Sandigan Bayan sa arraignment para sa kasong graft. Kaugnay pa rin ng PDAP scam. Kaugnay po niyan. Ma-action live si Trish Roque. Trish! Rafi, Cherry, muling binasahan ng sakdal dito sa Sandigan Bayan sila Senador Juan Ponce Enrile, Attorney Gigi Reyes, Janet Napoles at iba pang mga akusado sa mga kasong graft kaugnay ng PDAP scam. Personal na dumating sa Sandigan Bayan at bantay sarado ng BJMP si Janet Napoles at Attorney Gigi Reyes, ang dating Chief of Staff ni Senator Enrile. Ang senador naman, tahimik at kalmadong pumasok sa courtroom. Sa kanang bahagi ng courtroom, nakaupo si Reyes at Napoles habang humiwalay si Enrile na nakaupo naman sa kaliwa. Kasama ang halos 20 iba pang mga akusado sa 15 kasong graft na aabot sa halagang 278 million pesos, binasahan sila ng sakdal. Si Enrile, not guilty ang naging plea at sinabi pang wala siyang krimen na ginawa. Si Reyes naman hindi nagpasok ng anumang plea at korte na ang nagbigay ng not guilty plea para sa kanya. Habang si Napoles, not guilty din ang naging plea. Magkatabing pinaupo sina Enrile at Reyes sa lawyer's bench dahil sa karamdaman at edad ni Enrile at para maiwasan naman ang anxiety attack ni Reyes dala ng stress. Ang ibang akusado not guilty rin ng plea o kaya naman ay hindi rin nagbigay ng plea sa korte. Pero dahil hindi dumalo sa arraignment ang ilang mga akusado, pinakansela na sa Sandigan Bayan ang piyansang binayaran nila at pinagpapaliwanag sila sa loob ng 10 araw kung bakit hindi sila nakatalo at bakit hindi sila dapat ipakontempt ng korte. Rafi, Cherry, dakong alas 11:30 nitong umaga ay natapos na nga yung arraignment at nakaalis na rin dito sina Enrile, Reyes at Napoles. Hindi nagpa-interview ang tatlo pero sabi nung abogado ni Senator Enrile na si Attorney Eleazar Reyes ay nagkaroon ng pagkakataon na magkumustahan si Senator Enrile at si Attorney Gigi Reyes at sinubukan daw nilang i-assure ang isa't isa na malalampasan din nila itong mga kasong nakasampa laban sa kanila. Rafi, Cherry? Okay, maraming salamat, Trish Roque, live mula sa Sandigan Bayan. Luto! Ganyan daw ang ginawa sa bidding ng Makati City Hall 2. Ayon sa dating Vice Chairman ng Bidding Awards Committee na si Mario Hechanova, sinadya nilang manalo sa bidding ang Hillmars Construction. Utos daw ito ng dating city engineer na si Nelson Morales na pumano na noong 2012. Kadikit daw ni Morales si Vice President Jojo Marbinay na alkalde noon sa lungsod. Bukod dyan, gumawa rin daw sila ng paraan para mapalong iba pang bidders sa iba pang proyekto. Lahat ng bidding sa Makati ay niluluto ninyo para may manalong favored contractor? Totoo po siya. Lahat po, luto po yan. Ginawa namin yung bumili ng bidding documents na yon, nung araw na isasubmit niya yung bidding documents, ikinulong ho namin sa elevator hanggang malito siya ng submission ng bidding documents. Kasinungalingan! Yan naman ang sagot ng mga Binay sa pahayag ni Hechanova. Ang sabi ni Senador Nancy Binay, wala nang kwenta ngayon ang investigasyon. Halata daw kasi na hindi ito patas. Nanindigan din si Vice President Jojo Marbinay na politika ang ugat nito. Naniniwala siya na hindi siya titigilan hanggat nangunguna siya sa survey sa pagkapangulo sa 2016. Politically motivated yun. Yung nagtatanong, abogado pa nila. Saan napunta ang pondo? Yan ang tanong ni Senadora Miriam Santiago sa nawawalang halos 5 bilyong pisong pondo para sa CCT program. Ang pangamba niya, baka daw nalustay na ito ng PhilPost na nagsisilbing tulay sa pamimigay ng conditional cash transfer. Nasa gitna ng aksyon si JV Arsena. Kahit na may cancer, handa raw pumasok sa Senado sa Senadora Miriam Defensor Santiago para imbestigahan ang nabulgar na umano'y nawawalang pondo para sa Conditional Cash Transfer Program. Naghain na si Santiago ng resolusyon para sa investigasyon. 4.9 billion pesos umano ng pondo ang di pa matiyak kung napakinabangan ng mga benepisyaryo. Dapat din daw na may managot dito lalo na taon-taon tinataasan ang pondo para sa CCT. Sa pondong ito, 4.7 billion pesos daw ang dapat noong 2013 pa niliquidate. 209 million pesos naman ang hawak pa rin ng mga taga-PhilPost na pinangangambahan ng COA na malustay. Nasita rin ng COA ang kulang-kulang na detalye ng PhilPost. Ayon pa sa COA, kung magpapatuloy pa ang ganitong problema sa implementasyon ng CCT, baka mauwi pa ito sa mga questionableng transaksyon. Hugas kamay naman ang DSWD. Wala raw silang kinalaman dito dahil sa land bank naman daw nag-liquidate ng pondo ang PhilPost.
Isa ang PhilPost sa mga kinuha ng Land Bank of the Philippines para mamahagi ng pondo sa mga CCT beneficiaries. Pero dahil sa kakulangan ng tauhan, nagkaproblema ang PhilPost. Itinanggi ng PhilPost na may nawawalang pondo. Lahat daw na ibigay sa mga benepisyaryo. Kung nawala yon, can you just imagine the kind of revolution in the field sa mga taong magrireklamo na hindi nila natanggap ang kanilang pera when you're talking of 5 billion? Anya 200 million pesos ang kailangang i-liquidate ng PhilPost. Pero aminado si De La Cruz, napahirapan itong matapos. Some of the people napalitan na, nag-resign. So, hindi siya nagiging ganun kadali at kasimple. Iginit din niya na nakadagdag pa sa kanilang problema ang masalimuot na proseso ng CCT at ang dami ng mga local officials na kinakausap ng PhilPost para sa implementasyon ng programa. In the field, sa dami kasi nitong mga payouts na ito, hindi rin talaga nagawa agad, either by our people. Nitong Agosto, tinapos na ng Land Bank ang kontrata sa PhilPost. Handa naman daw si De La Cruz na humarap sa investigasyon ng Senado. Umaaksyon, JV Arsena, News 5. Na-rescue ang 4 na menor de edad na biktima ng cybersex crime sa Bulacan. Ginagamit daw sila ng isang Australian para gumawa ng sex video. Pero ang masaklap, mismong nanay pa raw ng mga bata ang nagbubugaw sa kanila. Nasa gitna ng aksyon si Michelle Mediana. Michelle. Rafi, 4 na menor de edad ang na-rescue ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation National Capital Region sa San Jose del Monte, Bulacan. Nasa edad 8 hanggang 16 ang mga na-rescue. Ginagamit umano sila ng 65 anyos na Australian na si Ian Cole sa mga ginagawa nitong sex video. Naaktuhan si Cole ng NBI na nag-upload ng mga pinoproduce nitong sex video sa isang porn website sa internet. Sa investigasyon nga ng NBI, si Cole at ang kanyang live-in partner na si Juliza Batucan ay kadalasang gumagawa ng sex video nilang dalawa at sinasali ang mga batang biktima. Bukod sa dalawa, inaresto rin si Arnelyn Siawan, nanay ng 3 sa 4 na bata. Siya kasi daw mismo ang nambubugaw sa kanyang 3 anak at kumikita mula sa pambubugaw na ito. Nakuha sa Australiano ang hard drive nito at nadiskubre din na marami pala siyang morphine sa kanyang bahay. Kakasuhan ng 3 ng qualified trafficking, child abuse at multiple rapes. Rafi? Maraming salamat, Michelle Mediana. Samantala ngayong panahon ng tag-ulan, usong-uso ang mga lamok na pwedeng magdala ng maraming sakit. Kaya ngayong tanghali, isang natural at epektibong pantaboy ng lamok ang ituturo sa atin ni Dr. Edinel Calvario sa Hiling Galing. Dr. E, meron po bang natural na pantaboy sa mga lamok? Ayoko po kasing madengge. Tama ka dyan, Tristan. Tag-ulan ngayon kaya uso ang lamok. Pero alam mo bang uso rin ang lansones? Kaya pwede mo magamit ang balat ng lansones matapos na ito ay patuyuin bilang mosquito repellent. Okay, ganito Tristan ang gagawin mo. Maggagamit ka ng pampaningas na papel sa ilalim. At saka mo idadagdag ang mga tuyong lansones, no? Pagsasama-samahin mo yan, at saka ito ay sisindihan natin. Ayan, mabango po ang usok ng lansones ha, pero para sa mga lamok, ayaw na ayaw nila nito. Ikakalat nyo lamang po ang usok sa buong kabahayan o kaya sa opisina ninyo o sa pabrika kung saan kayo nagtatrabaho at aalis po ang mga lamok. O Tristan, alam mo na ang gagawin mo sa lansones ha, para maging mosquito repellent ito. Pero tandaan mo, dapat laging malinis ang bahay para hindi pinapamugaran ng lamok at dapat walang nakaimbak na tubig dahil pinamumugaran rin yan ng lamok. Kaya tutok lamang mga kapatid tuwing tanghali dito sa Hiling Galing kung saan nagbibigay kami ng mga natural at simpleng paraan para sa inyong kalusugan. Ako po si Dr. Edinel Calvario, ang inyong laging kapatid sa kalusugan. Pinay na namatay sa MERS coronavirus sa Saudi, naiuwi at nailibing na dito sa Pilipinas. Kumusta naman kaya ang iba pang pasyente na sinusuri? Ngayon namang maulan ang weekend, eto ang pangpainit ng sikmura. Iba't ibang flavor daw ng bulalo. At dito sa Mandaluyong, may kainan na ang mga putahe nag-aapoy sa anghang. Yan ang mga susunod na aksyon sa tanghali.